Baka ho sugurin sa ospital nito si Kadigungan dahil masakit ho na masakit ang sinabi ni Pangulong PBBM. Sorry, it's DJ. Talaga nga namang nilugmok ni PBBM si Kadigungan. Paano mo naman nasabi, Mima? Ito yung balita, guys, oh. Tsaka meron din akong ipapakita sa inyong video para lasap nyo ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Pangulong PBBM na meron hong daladalang malaking palaman. Anyway, sabi dito, meron kasing nagtanong, cracks and unity, Marcos, not true. So, meron nagtanong na, ano ba yung nangyayari sa Uniteam ngayon? Buwag na ba? Sabi naman ni PBBM, hindi naman nabuwag ang Uniteam. Mas lalo ngang lumalakas at tumitibay kasi madami na ho ang grupong sumasali sa kanila doon sa Lakas CMD at sa PFP na grupo ho ni Pangulong PBBM at ng buong Uniteam. So, ano yung catch dito, guys? Tila baga na sinasabi ni Pangulong PBBM na yung grupo ni Kadigungan, which is yung PDP Laban, ay lugmok na kasi lumilipat na ho sa Lakas CMD at dito sa PFP, Partido Federal ng Pilipinas. Anyway, may papakita ko sa inyong video mamaya para ho mas lasap na lasap nyo ang pagkalugmok ni Kadigungan. Anyway, sabi dito, President Ferdinand Marcos refuted a claim that is already a crack in the Uniteam, the alliance of Marcoses and Dutertes. The Uniteam alliance is even getting stronger. Palakas ng palakas daw. And bigger. Bukod sa lumalakas, dumadami at papalaki ng papalaki. With the addition of more members. Kasi madami nang sumasali dito sa Lakas CMD at sa PFP. Marcos Jr. said in a media interview and doon sa Honolulu, sa Hawaii. These are the same people that talk about impeachment. They are the same people that talk wala na. Nagbabaklas-baklas na yung Uniteam. Hindi totoo yun. Tingnan na lang ninyo mga political development in the past few months. Hindi naman talaga nabuwag, guys, ang Uniteam. Ang nabuwag lang dito, yung grupo ni Kadigungan na walang ibang hinangad kundi pabagsakin ang ating gobyerno ngayon. Si Digong lang ang nabuwag. Hindi ho yung Uniteam, yung mga DDS lang yung nabuwag dito. Hindi ho ang Uniteam kasi ang Uniteam is still standing and strong. Empowered. Diba? Yung grupo ni Kadigungan, nagiging loses na kasi wala namang magandang ginawa. Puro naman mali. So, sabi dito, the president also downplayed rumors about an alleged plan to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte Carpio, saying the latter does not deserve to be ousted from the office. Alam nga naman sabihin ni Pangulong PBBM na ipapa-impeach nila si VP Inday, hindi naman ho garapal ang government na ngayon para ipa-impeach yung taong ayaw nila. At saka beside, wala naman hong masyadong threat para i-impeach itong si VP Inday. Hayaan natin na lumabas ang kanyang totoong kulay sa kanyang paglilingkod sa loob ng 6 na termino para mapatunayan niya sa mamamayang Pilipino na hindi na siya karapat-dapat iboto in the next election. Kasi itong si Inday, sabi niya, hindi daw siya tatakbo, pero pag tinatawag na daw siya ng Panginoon, tatakbo na daw siya. Eh, di ba si yung Panginoon nila, si Kibuloy? Anyway, si Kibuloy gusto siyang tumakbo bilang presidente. Taktay tayo dyan. Anyway, sabi pa dito, he and Duterte Carpio have an excellent relationship. And the Vice President as well as concurrent Secretary of the Department of Education. Anyway, ito guys yung video para wala na ba tayong mga dada-dada dyan. Panood natin sa inyo. So sir, wala pong Uniteam crackdown na tinatawag. Na? Uniteam crack. I don't think so. Mas tumitibay nga eh.
Ah. Dumadami yung pupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PNP. We are consolidating the unit team. Ulit-ulit guys ah. So, sir, wala pong unit team crackdown na tinatawag. Pakinggan nyo. Unit team crack. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PNP. We are consolidating Diba? the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tingnan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Sir, last na, how's your relationship with her po? With Sarah? How's your relationship? Excellent. We on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well because you cannot campaign for how many months was that? We were campaigning together without getting to know each other very well, and it turns out that we are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friend. Ayan. Rinig na rinig nyo. Lasap na lasap. Low-key lang ho, pero talagang literal na nilugmok ho ni Pangulong PBBM itong si Kadigungan. Anyway, yung Lakas CMD ngayon, correct me if I'm wrong ha, yun ho yung may pinakamalaking grupo na ngayon, which is yung miyembro ay 82 members of Congress. Ba, correct me if I'm wrong na lang kasi yan yung nabasa ko kanina. But then, nalimutan ko kung yun ba yung exact number. Pero anyway, yung Lakas CMD ang may pinakamalaking grupo ngayon. So, talaga nga namang lumalakas. Getting bigger and getting stronger as time goes by. Yan yung gusto ko. Lumalakas, tumitibay. Diba? Tinitibag itong mga DDS shit na walang ibang ginawa kundi sirain ang government. Paano hindi ililipat dito kay Martin Romualdez? Sinabihan ba namang bulok ho? Most rotten institution ay ang Congress. In the first place, ang daming mga kagrupo ni Kadigungan na mga kongresista. So ba namang matatamaan niyang mga yan? At yung gusto ng Congress, protektahan ang pangalan ng kanilang, ng Congress, diba? Tapos sisirain mo lang Kadigungan. Kaya nga sabi ni Pimentel, one of the reason kung bakit nagsisialisan ang kagrupo ni Kadigungan, it is because sinabihan niya na pinakabulok daw na rotten institution is yung Congress. At sinabi niya din na, sige kahit magsialisan kayo, wala akong pakialam. Ang hindi umayon sa aking views, perception, opinion ay pwedeng lumayas. Wala kang pagpapahalaga sa grupo o sino yung taong magtatagal sa'yo. By the way guys, yung PDP laban ngayon ay mayroon na lamang 15 na miyembro. O, diba? Tapos sabi ni Pimentel, baka ako lumipat din. So, ang 15 na yan, baka maging iilan na lang yan at maging 1-digit number na lang yan. Ano kasi, sa Kim sa power si Kadigungan, tapos na ho yung term mo. Diba? Tapos na yung termino mo. Huwag ka nang maghangad ng masyadong power. Manahimik ka na lang. Yan yung pinaka-best solution dyan. Hindi yung andami mong kuda, hindi yung andami mong satsat. It's better to be quiet. Less talk, less mistake. Ika nga nila. Ngayon, sakit na. Baka mamaya sugurin na naman si Digong dito sa ospital. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.